Hello, everyone. Let's look at the past and live the present with a sip of wine here on Rewind. And today, we continue with our special season na tinatawag nating Rewind Director Scott, where we invited some of our most respected directors who helmed some of the most iconic shows and movies dito sa Pilipinas na talaga naman naging parte ng ating Philippine pop culture. At sa second installment or second part ng ating Director Scott season, kasama talaga natin ako. Estudyante pa lang ako, siya na ang paborito kong director at lagi kong kinukulit sa Twitter at lagi naman din siyang nagre-reply. And now we're here, 'di ba? At siya lang naman ang isa sa mga direktor na nasa likod ng mga top rating ABS-CBN shows like Magkaribal and Maging Sino Ka Man, and of course the main director of our favorite kilig shows like Dolce Amore, Too Good to Be True, and of course the recent one Can't Buy Me Love. At ang haba ng credentials, ang mga pelikula matitindi, Babe I Love You, Catch Me I'm in Love, Crazy Beautiful You, at syempre ang MMFF 2023 top grossing film Rewind. So let us welcome dito sa Rewind. Ito Rewind, yung movie niya Rewind. Direct May Cruz Alviar. Hi, Direct May. Hi, Jimpy. It's so nice to be with you. Tapos ganito na tayo. Dati nagsisimula lang tayong chikahan sa Twitter. Correct, Direct. Ito na, nag-level Mm, up, diba? Charot. So, correct. thank you so much, Direct, first, for saying yes and for Of giving course. time. Diyos It's you. ko. Of course. I'll do this for you. Nako, maraming maraming salamat, Direk. So, syempre wag na nating patagalin ang ang kwentuhan. Umpisahan na natin agad from the very beginning kung paano ba nagsimula si Direk May in the industry, at least in the TV industry. Kasi off-cam, marami kami pinagkikwentuhan ni Direk about her Mm. beginnings. And then ngayon, we Mm. move to, eto na yung pagpipelikula at pagtetelevision. Mm. Well, originally kasi, after graduation, nag-apply talaga ako sa mga film outfits. Tapos noon, walang mga opening during that time. So, nag-advertising muna ako. Tapos, biglang tumawag sa akin ang Star Cinema na may opening na daw. So, syempre talagang na-excite ako, nataranta ako na, uy, gusto ko dito. Yan ang gusto ko talaga. And I remember na pinapunta nila ako. I was just with my nephew recently sa UP at nag-flashback moment ako. Nung first time na i-interviewin ako, pinapunta ako sa UP Oval, dun sa gilid, yung sa may track, dahil nagsushoot sila doon ng Mangarap Ka. Tapos, Ah, Claudine oo, and Mark Anthony. The movie. yes. Oh, okay. Oo, tapos noon, pagpunta ko, naano ko talaga. I was in awe. Nakita ko yung set, ang daming talents, yung may equipment na nakadali, ganun. Tapos nakita ko si Direk Rory was there. Tapos nun, nakita ko sila Direk Trina. They were all there. They were discussing, ganyan. Na parang yung feeling ko na gusto ko dito, itong gusto kong world, ito talaga yon. And thank God, natanggap naman ako at ako ay naging PA muna. Pero nakakatawa kasi nung interview ko, tinatanong ako na parang, "Oh, what do you want to be?" Sabi ko, sana wag muna, sana wag PA. Parang ang ambisyosa, no? Wag PA, pwede na ba ako dumiretso ng Navy Assistant Director, ganyan. So pinaliwanag sa akin na parang, kasi better talaga mag-PA ka muna para makita mo lahat yung scope ng trabaho. Kasi syempre bago ka eh. Pero alam mo yun, medyo parang 'di ba gano'n naman 'pag bata ka tapos may galing kang parang magandang school, nakapag-aral ka, feeling mo alam mo na lahat. So, sabi ko, sige na nga. So, nag-PA ako. Pero parang yung feeling ko nung pwede naman akong higher position na ayoko mag-PA. Kasi ang image ko ng PA nung taga-timpla ng kape, parang, alam mo yun, parang feeling ko hindi siya, Oo. kumbaga parang nag-aral ako gusto ko na right dun sa where the action is. So sinabi nila, they convinced me na parang PA talaga muna kasi you might change your mind. You might want to be a director, pero pag nag-PA ka na, makita mo, oh, gusto ko pala maging producer or maybe a production designer or a writer because being a PA exposes you to all that. So yun, so that's how I started. I started as a PA and I am grateful to all those that advised me na mag-PA muna kasi totoo.
totoo na nakita ko yung iba-ibang posisyon, nakakasalamuha ko lahat ng tao sa set dahil PA ako. And although yung duties ko noon, you would think are not, parang kung mag-isipin mo, ikaw bahala sa catering. Malaking role yon, and handling responsibilities like that trains you for bigger responsibilities later on. Para may training siya on the budgeting and all, ganyan. So ngayon, bilang director, nagagamit ko yung mga natutunan ko nung nag-PA ako. And then after becoming a PA, I moved on to becoming a script continuity. And after Mm. script continuity, naging ano ko, assistant director. And then dun sa assistant director, dun ako nag-train to, to direct my mentors, my directors were very generous. I'm very fortunate that I worked with such talented and very generous and disciplinarian mentors. Dahil talagang pag may pagkakamali ka at alam mo yon, parang you're in over your head at medyo yung parang, oy, ugali mo ha, may palo talaga ako noon, may palo ako sa ulo. So I'm very grateful to all to all the mentors that have taught me generously. So yun yung naging path ko. But I was sure from way, way back, even when I was a kid, that I wanted to be a director. Yun talaga Mhm. yung gusto ko. And totoo naman na na-expose ako sa iba-ibang roles sa production, but it became clearer to me that gusto kong maging director. But syempre, nakatulong yung umakyat ako step by step sa ladder. Yeah. Mhm. So, anong mga shows mo direct or movies na? Kasi Star Cinema pala Yeah. ang diretso mo, no? So, Yes. pelikula talaga ang una, hindi TV. Yes. My first film was Mangarap Ka, Magic Temple. So, Ah! yeah, so yun ang first ko. So, I was so fortunate to work with Peke Galiaga and Direk Lori Reyes kasi dami ko natutunan sa set sa kanila. Yung lalo sa production design, they're so organized, alam mo yung grabing discipline nila, the way they handle children. Kaya siguro ngayon, like when I handle kids, may exposure ako the way they were handling children in their movies or in that movie particularly. After that, ang next project ko was Lahar. Lahar, Don Oh. Zulueta, directed by Mel Chonglo. Yeah. Yun, grabe yung challenge nun. Kasi we were filming in the actual Lahar locations. We used the victims as talents to give them, of course, income. Tapos nun, we shot in the actual tent cities. Ano siya, grabing eye-opener yun. Lock-in kami, we were in Pampanga the whole time. Tapos nun, ang laki ng pelikula. Tapos konti lang kami sa staff, so talagang alam mong utilize ka. Tapos sobrang nga akong ano dun sobrang nasunog ako nun sa araw kasi talagang bilad na bilad kami sa lahar. But grabe yung yung exposure ko to also the realities of, yung life. Hindi lang siya fantasy kasi my first was fantasy, the next was parang ano siya, social realism, 'di ba? And Yeah. then after that, I did, was it Pulubit Prinsesa? I think it was Pulubit Prinsesa. Mhm. Tama. Yung Camille Prats and Angelica Panganiban na I think they were only 8 years old then. Pinipiggyback ko pa si Camille. Oh my goodness. As in, going to the set, magre-reading kami sa standby area. Tapos nun, kasi nung time na yun, I used to scuba dive. So, kakargahin ko siya, sabihin ko, oh, you're my tank. We'll go to the set, magsa-scuba dive tayo, go into the set. So, I played with the kids. Tapos noon pa, si Angge, what you see is what you get. Pag wala sa mood, wala sa mood. Pero, mahusay na talaga siyang artista kahit noon pa, kahit bata pa siya. Yeah. Yun. So, those were the films that I started with. Tapos I got to work then eventually with Maricel Soriano, Jolina, Marvin. So, parang nung nagka-movie nga sila na XX, oh my gosh,
flashback of the times na love team. Sila yata yung ano, if I'm not mistaken, they may have been the first love team that I've worked with. Mm-hmm. Tapos, yun, kasama pa doon si William and Maricel. So, parang Yeah. a love team from before na parang kumbaga passing of the torch. But I guess, I think it's them. Nagmara Clara the movie din pala ako. Hindi ko na malala yung order. Basta ang tagal na Yeah. kasi. Pero those were the films that I did. First time I worked with Judy Ann and Gladys. Pero yon si Juday, doon ko siya unang nakilala. Pero nga, Mm-hmm. at dahil naging kaibigan ko because of the projects that we did after that. We did Esperanza. We did many movies together. Judy Ann Special. I think her very last MMK was with me na ang linuha daw niya ay good for 10 years. so, so yun. So those were my projects. That's how I started. Mhm. Wow, direct part ka pala ng Mara Clara the movie. Paulit-ulit ko yung pinapanood. That's my favorite. Na movie talaga? Yeah, one of my favorites. Well, Oh my because God. I was curious, kasi bata pa ako nung unang Mara Clara, so I was curious, how did it run? Or paano ba Oo. siya? Eh, ngayon lang naman nagkaroon ng episodes on YouTube of the original Mara Clara. So, ang available Ah, baka material TV yan. only. Yeah. So, Baka ang TV. available material lang was the movie. So, yun yung paulit-ulit kong Yeah. pinapanood. Okay, oo. Yeah. Yung ano, yung movie, Mara Clara the movie was my first script continuity job. Mm-hmm. And wala akong alam masyado sa continuity except for the few instances na sumalo ako sa Magic Temple nung basta naging script ko na ako for about 2 days maybe. And then, nung nag-script ko na ako dun sa Mara Clara the movie, oh my gosh, unang araw talaga, gusto ko na mag-resign kasi nga talagang ang dami kong palpak. As in, talagang galit na galit sa akin nun yung director kasi nga mali-mali yung mga continuity ko. Tapos nung gabi, umiiyak na ako, nagre-resign na ako. Tapos sinabihan ako nung director na, if at all, Mayor, very masipag. Tapos sabi nung producer sa akin, si Sare, sabi niya, May, don't give up right away. Kumbaga first day pa lang naman, tapusin mo yung pelikula. And then, if you feel na hindi talaga para sa'yo to, then at least nasabi mo na you gave it a shot. Pero grabe, pumayat yata ako, hindi ako makakain sa nervyos kasi nga lagi akong, kumbaga parang, lagi ako on my toes, ganyan. Yeah. And talagang, alam mo yung moment na sinabihan ako na, you did a good job today. As in talagang ang saya-saya ko. Kaya parang pag script ko ngayon, parang, ay, nako, alam ko yung nahirap yan, pero gawin mo yung trabaho mo dahil kasi pinagdaanan ko rin yan. Mm-hmm. Like, just to get a glimpse of what it's like to be a script con, no? Kasi lagi ko Mhm. narinig yan. I'm sure yung iba nating viewers yan din lagi narinig. Kasi even like Kathy, I think, became a script con. Ang daming Yeah, she successful was also. directors like Mhm. you na nag-script con din. So how does it work? Ang script continuity kasi, di ba, when we film, hindi naman siya, well, higit kadalasan naman ay Yeah. hindi siya isang tuhog na shot. So even if tuhog na shot, there's continuity in many aspects. So for example, in a scene, you start with a wide shot and then you cut to a tighter shot. Tapos nun meron kang yung may kinausap and then babalik ulit dito, 'di ba? Babalik dun sa parang frontal Yeah, nung yeah, ako. yeah. So say for example, yung eksena ay iyakan, parang naglalakad, tumigil, hinarap yung lalaki. Pagharap niya na ganon, pagharap niya, did she turn on her left or her right? Ganon ba or ganon? Because Very, pag nag-cut away oh, ka dun sa reverse shot, it has to match yung movement. So that's continuity of movement. So yeah. tapos nun, um, mas maluwag na shot. Kunwari, ganito yung frame size. Tumulo ang luha. Tapos nun, nag-cut dun sa kausap. Tapos bumalik sa kanya. Pagbalik na't ganito nakatight, nasan yung luha kanina? Sa left or sa right? Ilan? So, I learned how to like, while I'm watching, pinapanood ko, sinusulat ko kung left, right, para meron na akong sariling codes. Tapos nun, pag syempre, kunwari, may streak, kahit streak lang yon, sasabihin ko talaga dun sa director na, dalawa yung tumulong luha. So, maybe we can just put a streak.
Kasi sa tighter shot, kitang-kita. And sa pelikula, you blow it up 100 times. So, kitang-kita sa widescreen yan talaga na, ay, mali yung continuity. Tapos nang kunwari, ang pinanggalingan na eksena ay nagpunta sa mall, tapos umuwi ng bahay. Yung po nasa mall na kinunan, yung clip, kunwari, ganyan, nandito. Naalala ko to si Jolina kasi ang daming clip sa ulo eh. Ang daming ganun-ganun, di ba? Yeah. So, kailangan ko i-drawing talaga lahat yon. And what particular clip, ano yung ginamit, so that when she comes home, how she is made up, ano yung shirt na suot niya, nasan yung accessories, ano yung accessories, kailangan ma-match yon. Kasi sometimes parang nalilimutan, ay parang iba pala yung bag. Parang nung nasa mall, ang bag itim, nung umuwi, puti. Bakit gano'n? Anong nangyari? Na Narnia. So all those things dapat linilista. Those are continuity rin. Part yan ng work ko. So syempre, kids these days have it easier because there are digital cameras. So, you can just roll, di ba? You can have a phone na nagre-record ng buong eksena and then you can just take pictures, ganon, of everything and then you can review it sa downtime mo or kunwari parang just before the take, pa-preview mo yon. Nung panahon ko, film cameras pa nun, wala pang digital. So, I rely on the video assist, which is a VHS recorder na kasing labo pa ng future mo yung ano, yung screen. So, parang tinitingnan mo, hindi mo makita yung luha. So, you really have to train your eye to observe and not watch. Because there's a tendency na lalo pag ang gagaling ng artista, nanonood ka na lang, ay, ang husay. Pag ano ka, you have to observe everything. And you have to know exactly where everything is. Pag kunwari, isa sa pinaka, ano yan, tinik sa dibdib ko na eksena ay dining, kainan ng isang Oh, pamilya. yeah. So, may nakahandang pagkain, di ba? So, tatandaan ko anong nakalagay dito, anong ulam, may laman na ba, yung baso, yung ganyan. And then, pag nag-usap-usap nila na sa full shot, uminom, pinasa yung ganyan, ganyan. Pag-cut, walang gagalaw. Talagang walang gagalaw. Titingnan ko bawat ano, pipicturean ko or whatever, or parang yung ano, yung stillman, we had a stillman then who took pictures Oh, sa set. yeah. Papapicturean ko lahat yan. And then, yung hawak, titingnan ko. I have to see for myself with my own eyes kung ano yung itsura. And one trick din na ano, meron ako noon was I choreograph it. Of course, with the permission of the director, but I choreograph it na, oh, pag ganito, ipapasa mo yung kanin. Tapos noon, pagpasa ng kanin, ganun. Basta, choreograph para rin matulungan ng sarili ko. But that's how complicated it is. That's Yeah. how technical it is. When you watch it, hindi mo mapapansin. Mm-mm. Pero yun yung ano, yun yung challenging dun sa trabaho ng script con. Mm-mm. Pero direct sa TV ba, walang script con? I mean, in the present kasi ngayon, both networks naman, medyo Oo. victim of that, di ba? Na laging nagva-viral usually yung mga continuity lapses. Yes. Ideally meron, pero kasi sa TV noon, nung panahon na nagsisimula ako, you shoot the scene continuously. You have two cameras, sometimes three, and then the whole action is done. So, nagro-roll Ah. continuously yung camera. So, there's no need to really monitor continuity of tears, etc., ganyan, or action because in one go, nakukunan mo na lahat. Sometimes you just take replay shots or insert shots, but in general, the whole scene is covered. Ngayon, dahil film style na mag-mount for television, ideally may script con because the way I shoot my scenes, hindi ako halos nagtutuhog. Kumbaga parang ano siya, meron akong, you from a wider, may movement or whatever. So ideally, meron talagang script con because iba ang ano job description ng assistant director. Ibang job description ng PA, ibang job description syempre ng wardrobe. But trabaho ng wardrobe, yung sa damit, you have to know. Lahat yan, linilista ninyo, may pictures, ganyan. Wala.
Some shows meron, some with some really get a script con because ganun nga ang mounting ngayon. But kadalasan wala. And Mhm. so, ginagalingan na lang. Correct. Ginagalingan na lang ng lahat. And then, pag meetings, talagang it's reiterated. What was the costume? Double check. Ano yung makeup? Ano yung ganyan? So, sometimes, lumulusot. Because yun nga, at times, wala namang script con. Or at times, and then, ang hirap pa kasi sa TV, it's not just one unit that's filming. You have Yeah. sometimes two to three, sometimes even four. So pag ganyan na, naglalabo-labo na pag pinasa na yung hindi nare-relay yung information. It happens, it happens. But, you know, um, it also happens sa Hollywood. It also happens sa ibang bansa. So it's not just here. Kumbaga parang that's what we call lapses. Yan, people have Oo. lapses and it happens. Ideally, sana hindi because pag may script con ka naman, sana naiiwasan Na, yon. yeah. O, hindi direct kasi isa sa mga shows mo na biktima niyan, di ba? Hmm. Na ano, yung, tama ba? The one with Liza and Katya? Yung sa phone? Yung naka-video Ah, call, tapos yung isa oo. Well, yung yung what's this, you make it with you, make it just with for you. lang. Oo. Ano yun, sumalo lang ako ng 4 na araw doon. It was supposed to be my show. Pero nakakatawa yan yung nangyari nun eh. Kay Kathy talaga yung show originally. Yeah, But oo she nga. wasn't done yet with Hello, Love, Goodbye. So, kami naman ni Kathy, nagsasaluhan kami. If Yeah. she's not yet ready, pinapasalo ako. Sometimes, ako naman, siya sasalo sa akin, like what happened sa Can't Buy Me Love. Yun, nangyari. So, sabi, oh, ikaw na muna May dito because Kathy's not yet done with HLG. So, okay. So, meeting. Best in meeting ako. Tsaka, nag-baking classes pa kami noon. Tapos, noon, nag-ocular and all. And then, biglang ooperahan pala si Hope. So, hindi pa magsa-start mag-taping. And dahil hindi pa magsa-start ng taping, they gave me another project, which was Unbreakable. Yeah. At dahil nasa Unbreakable ako, and ready to start na ang Make It With You, at tapos na ang HLG, balik kay Kathy. So si Kathy talaga yung director noon, or siya yung kumbaga pa ang naging deal was, Kathy will start it, and then babalik ako after ng projects ko. Eh kaso, nag-pandemic na. Pero pumasok lang ako ng a few days. So, hindi ko alam kung kung sino yung, hindi ako yun eh, yung Oo. yung nagkamali. Pero yes, that happens. Madami Nangyayari nga naman, yun. even in different shows, 'di ba? So Yeah, hindi talaga oo. maiwasan, but ideally nga meron sana. Mm. Mhm. Okay, going back direct, isa sa mga first shows mo, I just don't know, parang hindi pa ata kayo yung director nito, but baka AD or Pangako Sa'yo, the original one. Oh, yeah, oo. Diyan ako nag-train mag-direct. Mm. Kasi, nung time na yon, I was the assistant director slash backpack director. The term backpack director goes back dun sa panahon na meron pang mga OB van. Kasi ngayon hindi na, Aha. wala nang OB van eh. Ah, wala na Obi-Wan ngayon? Yung OB van na lang is for yung mga, I guess, mga um, pag variety, I think. Yung mga ganon, yung Oh. pag-remote. Ah, Pero ah. hindi rin eh. Kasi parang system na lang ang tawag dun eh. Hindi na kami nag-OB van. We just have Mhm. what is the monitors. Kasi hindi na siya parang nakakable to a van. Yeah, Kaya yeah. siya backpack because it's not cabled, it's carried backpack. Parang ganon. So when you're a backpack director, it means you're given a camera that's, handheld or parang hindi cabled. And then, nag-shoot ako sa labas, away from what is the OB van. Ngayon, nung sa Pangako Sa'yo, I was assistant director slash backpack director. For some scenes, kumbaga parang may binibigay sa akin ilang eksena kasi nga ang laki ng project din na yon. So, ano yan, what's this? And then after a while, pinagba-backpack na lang nila ako completely. Iba na yung nag-AD. Sabi nila that's part of my training daw. So, I'm fortunate because
Ang mga naging director nun mahuhusay. Direk Rory, Direk Olive, Direk Trina, Direk Jerry. So maraming ako natutunan din sa kanila. Tapos marami rin, ako, ang tagal niyang show na yan, ang daming nangyari din behind the scenes na nakakatawa. Meron ba example direct, yung pwedeng on record? Merong isang time, okay, pilot episode. Yung unit namin, which was the RBQ kay Direk Rory na unit, magsushoot ng kasal ni Eduardo Tonton and ni Claudia, ni Jean Garcia Yeah. in Apalit, Pampanga. Yung unit naman ni Inang, magsushoot sa San Miguel, Bulacan, nasusunog yung bahay nila, nila Tatay Isko. So, sa bukid sila, remote place. So madaling araw ang pull out, dalawang bus ng talents. Isang bus ng talents pupuntang Apalit for the kasalan. Yung isang bus pupunta ng Sunog, mga farmers. Yung PA, siguro inaantok pa, nagkamali ng bigay ng mapa. So, so nung kasalan, sabi namin, oh, nasa na yung mga damit? Ganyan, syempre, umaga, kailangan bibihisan, ganyan. Wala daw silang damit. Bakit walang damit? Ganyan. Tapos yung pala, napunta yung mga wedding guests dun sa bukid at Oh my napunta sa amin puro gosh. farmers. So sabi ko, isipin na lang natin na mapagkawang gawa sila Eduardo Buenavista at mga farmers, ang mga bisita nila sa kasal, parang outreach program. Ganun. Kasi ang layo ng San Miguel, Bulacan to Apalit. Kung Yeah. magpapalit pa ng talents, at saka nung panahon na yan, take note, hindi pa yan panahon na yung cell sites malalakas. So, yung portions na yun dun sa San Miguel, Bulacan, wala pang mahina ang signal or maybe wala nga. So, wala na. Just yung mga ganyang pagkakataon, make do with what you have. Yun na lang, ganon. Grabe, intense din pala talaga during that time, no? Oo, Tsaka ang ang hirap daming talents, nun. man. Yeah, Mm-mm. oo. Ano pa ba mga nangyari nun na mga behind the scenes? Tagal na Christine kasi. Jericho, baka merong Si Christine at saka si Echo, basta alam lang namin na well, hindi ko na maalala yung mga yung mga anecdotes sa kanilang dalawa. But I do remember that when we were taping at hindi pa to umeere, yung mga tao, dinadaan-daanan lang sila. Dahil kasi parang hindi pa nag-air, di ba? Yeah. Pero nung umere na siya, oh my gosh, kagulo yung tao everywhere pag nagsushoot kami. Everywhere nagkakagulo yung mga tao. So alam mo na talagang, wow, ano sila, it was such a phenomenal hit. Oh, ito yung what's this unforgettable na nangyari sa Pangako Sa'yo. Meron kaming eksena, yung babarilin ni Bea Bianca, si Ina, sa Yeah. stage, di ba? Yes. Yung parang nandun sila sa theater, tapos babarilin ni Bea Bianca. Yeah, yeah, yeah. Tinanghali kami ng tapos ng nun, taping. So, syempre, panahon na yon syempre, mas matagal pa yung proseso, di ba, sa post-prod. Dinala sa, inedit. Pagtapos i-edit, itinakbo pa sa music. Yung music sa Makati. So, natatagalan. Siya, highlight eh. So, lahat ng tao excited. Parang, anong mangyayari? Mababaril ba? Tapos yung PA, syempre, nandun pa sa Makati, malapit na mag-air. So Oh. nagkakagulo na kami sa office na parang, oh my gosh, aabot ba? Tapos yung PA, nandun sa loob ng LRT. Tapos nung naririnig daw niya nag-uusap yung mga tao, sinasabi, um, uy, maabutan kaya natin yung eksena ngayong gabi. Kasi exciting, babarilin ni Bea Bianca eh. Gusto daw sumagot ng PA na, opo, maabutan nyo kasi andito pa yung tape. Parang, and then, na-delay siya, talagang puro plugs yung lumalabas. Gagalit na yung mga boss. Asa na, ano nangyayari? Ganyan. Ang ending, ang sobrang taas ng ratings kasi nga parang lalong nagkaroon ng anticipation. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Parang ganon. Yun, that was one thing. Tapos, ano pa ba mga nangyari nun? Pero direct, ang daming beses pa lang nangyari ng ganyan sa Pangako Sa'yo, no? Kasi Jericho had a story din Oh, na may ganyan din nga daw na puro plugs lang yung ini-ere because in baka yan yun. anticipation niya. Baka ito din yon. Baka yan yun. Kasi talagang hindi malilimutan yung na yan eh. Mm-mm.
Ano pa ba mga nangyari nun? Okay. Meron kaming isang eksena, si Leah, which is Jodie. Tapos, lagi siya nagjo-joke kasi si Patrick Garcia, 'di ba, best actor na, nag-best actor na siya noon. So mga bata tong mga to noon eh. So si Jodie kept saying, balang araw magiging best actress din ako. Balang araw magkaka-award din ako, Patrick, kala mo ikaw lang, parang gumaganon siya. So anyway, um, nung day ng taping namin na yon, si Jodie matamlay nung tanghali. Heartbroken kasi nag-break sila ni Pampi. Tapos, so parang depressed-depressan siya, ganyan, lungkot-lungkot, magang-magayang mata, buong gabi umiyak. Siyempre, young love, sweet love, mga panahon na yan, ganyan, di ba? Pag Yeah, nag-away, oo. gano'n. So sinasabi niya sa akin, ay nako, bigyan mo ako ng kahit anong iyakang eksena ngayong gabi, ay ngayong araw. Sabi niya, bigay na bigay ako for sure kasi talagang ko, heartbroken. So, may kinunang kami eksena, siya, tsaka si Paolo Contis, nasa kantin. Tapos nun, parang pinahiya siya ni Paolo. Tapos nagalit siya, kinuha niya yung spaghetti, binato niya sa mukha ni Paolo, tapos tumakbo Naalala siya. ko yan. Oo. So, walk out siya. Pero ang ganda nung niya, dahil kasi kargado kasi siya, di ba? So, nung napahiya siya, tumiting ganun, namuo talaga yung luha. Talaga may kita mo na, ang ganda nung expression niya talaga. Tapos nun, di binato niya, tapos walk out siya. O, cut. Yung next na eksena, doon na sa may hallway. Kaso nag-dinner break. Sabi, dinner break muna, tapos kukunan natin yung sa labas yung continuation nito. Aba, dumating ang Pampi, nakipagbate. Ayos na sila. So, happy na naman ang Jody. So, ngiti-ngiti na siya, ngiti-ngiti na siya. Kukunan na namin yung eksena, hindi na makaiyak. So, ako talaga sabi ko, lakad na ganon. Sigaw-sigaw siya kay Pau. Sabi ko, kulang eh, hindi ka match nung dun sa baba. So, yung director sabi, kasi nga, syempre, nagmamadali. Sabi nung director, sige, okay na yan. Okay na yan. Sabi niya, sige, okay na yan, okay na yan, okay na to. Pwede na yan. Sabi ko, Direk, hindi match yung continuity kanina. Assistant director ako. Hindi match yung continuity kanina eh. Mas maganda yung niya pag dito wala na. Sabi niya, ikaw na lang bahala. Sige, i-motivate mo siya. Sabi ko, sige Direk, ako bahala, ako bahala. So, edi sabi ko, quiet on the set. Siyempre, acting-acting ako para mapa-arte ko. Quiet on the set. So, mag-motivate pa si Jody. You prepare! You prepare! So, galit ako, ganyan. Sabi ka ng sabi, gusto mo maging best actress? Yan bang best actress? Yan na yung best mo? Ganun ko siya. Tapos, syempre, nagulat siya. So, no one talks to Jody. Tapos, quiet, quiet, ganyan. Tapos, basta parang pagalitan ko siya, ganon. Tapos, are you ready? Ganyan. Tapos, and action. So, ayun siya. Iyak-iyak talaga siya. Tapos, pag-cut, syempre takbo ako, hug ako na ganon. No, sa ko, Jude, Garfield. Kasi tawag sa kanya Garfield. Garfield, so sorry, syempre minomotivate lang kita. Tapos sabi niya, napahiya kasi ako eh. Sabi ko, kasi yun naman yung emotion, di ba? Yung eksena, kailangan napahiya. So ganun yung, wala na kasi nawala sa mata. So anyway, ganda ng eksena, napaiyak siya and all. The next taping day, sabi niya sa akin, Queen Bee, alam mo ba nangyari? Nagbabasa daw ng tabloid yung mami niya. Nakalagay doon, sabi ng mami niya, sino kaya tong artista na to? Nakalagay daw, batang artista, hindi makaarte, minura ng direktor. Blind item. So si Joe, tapos nakaganon talaga siya. Tapos sinabi dong article, sino kaya tong batang artista na to? Hindi siya nakaarte, kaya kailangan siya pang sigawan at murahin ng direktor. Sayang, maganda pa naman siya. Nag-shoot sa isang eskwelahan sa Maynila. So sabi ni Jodes, ako to eh. Ako to eh. Sabi niya, Queen, bina-blind item tayo. Sabi ko, ha? Bakit? Tapos kinuwento niya sa akin yon. Sabi niya, sino kaya dito yung espiya? Sino kaya sa set? So, hindi namin alam. But anyway, that night, meron na naman siyang crying scene na kukunan namin sa school. Sabi ko, Jodes, do you need help? Sabi niya, hindi.
kaya ko to. Kaya ko to. So, ano siya, motivate siya sa sarili, iyak-iyak siya, ganon. And cut. So, nagpupuna siya, asa kaya yung espiya na yun? Sana nakita niya ako lang yun. Sana nakita niya hindi ako pinagalitan. And look at her now, di ba? Yes, 'di ba? Pero nakakatawa na yung mga panahon na yun, nung mga bata-bata pa sila, ganyan. Dahil kasi nga, young love, sweet love, panahon nun, Mm. yun. Ano ba yung mga anecdotes nun? Ganda ng Anyway, ano kasi, ah. Yeah, ang ganda ng kwento na yon, direct. Pero direct were you a witness to that? Kasi may nakwento din from sana ay ikaw na nga naman nakatapat ninyo, 'di ba? Tapos mm, may time na lumalakas din siya kasi nagtatapatan silang dalawa. Tapos meron daw parang episode ba or part of it na nag-aantayan kung sinong unang e-ere sa TV. Kasi, syempre, kung sino mm. siguro yung unang e-ere, di yun ang unang susubaybayan or kung sino yung susunod, ganun. Tapos, parang pareho daw na hindi maka-ere kasi hindi masundan dahil nga, bakit parang ang tagal. What do you mean? Parang kumbaga, sino yung next na parang kumbaga ano na sila yung next na mag-air na sa time slot na yon, Oo, na ganon? parang hindi, magkatapat si Pangako tsaka si Sana ay ikaw na nga. Tapos, airing time na nila, pero walang umi-ere kasi nag-uunahan. Parang, Oo. I think kasi ano parang nag-overlap, parang ganon, oo, nag-overlap. Yeah, parang ano kasi noon. Well, hindi ako masyadong familiar dun sa mga ganong eksena kasi nga we're more behind the scenes yeah, than yung mga parang yung pag-airing na except for that one time na hindi naka-ere. talagang hindi umere. Halos hindi umere, na late ang ere. Mhm. Yon. Okay. So, ito na Mm. direct. Ang ganda ng mga umpisa pa lang ito, pero ang dami ng pasabog. Charot. Ang phenomenal din na dinob din as the next pangako sa'yo at that time, which was Mm. maging sino ka man. He was more with John Lloyd and Bea. I was with Anne and Sam. That's why yung history namin ni Anne, we go a long way back. Because Celine's character was very gray. So, alam mo yun, parang hindi siya yung typical mo na love interest. Yes. Kumbaga, in a love story, hindi siya yung girl na damsel in distress. She is a fighter. Kumbaga, parang, di ba, she's the best slut in town. I remember that we were trying different versions of how to deliver yung I never said that I loved you. Parang meron version na, yung, nakatawa nga kasi, sabi ko nga, nung lumabas yung plug, pag nagtingin na kami ni Sam, was that the good take? Parang sabi namin, yan na ba yung good take? Hindi ako sure kung yan yung good take. I mean, maganda naman. Yeah. Pero parang sabi ko, kasi we did it several times, natingin na kami, yan ba yung good take? Parang hindi yata. Pero, nag-work kasi, parang yung may hesitation, di ba yung may hesitation, I never said that I loved you. Parang meron siyang break. So, nga parang nauna pa nga yata namin kinunan yung breakdown sa car bago sa taas. Oh. Or, if kinunan man namin after yon, naaalala ko, basta alam ko kasi parang nahihirapan na si Anne. Kasi parang, umaga na ba yun? Or nung mga panahon, wala pa AGL. So, parang, naaalala ko pa na yung iniiyak niya nun, parang alala ko yung sinabi ko sa kanya, is not totally related to love. Pero nailabas niya yung pain na, o yung parang yung iyak na required dun sa scene.